Amen. Ayan, blessed morning po sa ating lahat. Mapagpalang umaga po. Good morning mga kapatid. Ayan, pakibati naman yung katabi nyo. Giniginaw ka ba? Oo, malamig eh. But anyway, ayun, salamat po sa Lord. Nakakatuwa po ang ating pong Panginoon. Sa kabila po na maulan, ilang araw na, but still, yung kabutihan at kadakilaan po ng ating Diyos ay hindi po nagbabago. Amen? Yung sabi nga ng awit, God is able. So, kahit anong gawin po natin, and whatever challenges na kinakaharap po natin, able po ang ating Panginoon na para tulungan, tugunan tayo. And ayun, salamat po sa Lord dahil still mabuti po ang ating Panginoon. Amen? Kumusta po tayo? Binaha po ba kayo? Sa kusina ay ilang araw na kaming naglilimas. Alam niyo po yung naglilimas? Pinasok din ng tubig. But anyway, still, sa kabila po ng lahat ng ito ay mabuti po ang Lord. And ayun, so lang pong pasalamatan ng ating Panginoon ay nakakatuwa po si Lord. Si Kuya Nico po, kung napansin niyo po, meron na tayong lalaki po na liturgist po. And ayun, nakakatuwa kay Kuya Nico, meron ng mga ad-lib po na mga susunod. Magsasermon na din yan. Panalangin po natin. So anyway, ayan, praise God. Tunghayan po natin, tayo po ay nasa last na po. And kung di po nagkakamali, if you are aware po sa ating pong sermon series, the Ten Commandments, or the Ten Commandments, God timeless standard for His people. And praise God, tayo po ay down to the last. Last na po tayo. Tayo po ay nasa ika-10 na. Kung sino po nakakaalam, ano po yung ika-10? Exodus chapter 20 verse 17. Ano po yung ika-10? Can you recite? Mamaya po i-flash yung screen. You shall not, nakita kagad, no? You shall not. So yun po ang ating pag-uusapan. Exodus chapter 20 verse 17. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or female servant, his ox or donkey, or anything that belong to your neighbor. Ito po yung ating pag-uusapan at bago tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Amen, Diyos, aming Ama, Lord, nagpapasalamat po kami for giving us another privilege, another opportunity na kami po ay makapagpuri, makapagpasalamat sa inyo pong kabutihan. And Lord, we ask the power and the guidance of the Holy Spirit to be with us. And kayo po ang maging guro namin. Kayo po ang magsalita. Kayo po ang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. And nawa, O Diyos, sa kapahayagan ng iyong mabuting balita, magkaroon, O Diyos, ng conviction sa aming pong mga puso. Gamitin po ang inyong pong abang lingkod sa kabila po ng aking kahinaan, limitadong kaisipan. Mahayag, O Diyos, ang iyong nais at ang inyong kabutihan. At ganoon din ang bawat isa na makikinig, mapagpala at mahamon ng inyong pong mga salita. And Lord, anumang uri o gawa ng kaaway, winawasak po namin in Jesus' name. Wala pong karapatan na manatili, sirain ang aming pagsamba. Tinaasahan po namin ang iyong pong pagkilos sa buhay po ng bawat isa. Ama, marami pong salamat. Pagpalain na po ang aming pong pakikinig. At nawa, O Diyos, mahamon nga kami. At higit sa lahat, ito po ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, Ama, purihin ang iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na mayroon pong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Muli, ang lahat na nagmamahal ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Lord. And today, pag-usapan po natin at pinamagatan ko po ito, ang title po natin sa umagang ito, The Battle Within. When the heart wants more. Ngunit kung ang puso ay naghahangad pa ng iba. So pag-usapan po natin, The Battle Within. So mga kapatid, mga minamahal, kung ating pong susuriin from beginning to first and to the last, ating pong mapapansin, the last commandment is about the first place. If we will study
At kung ating pong pagbubulay-bulayan at ang ating titingnan, from beginning the first commandment unto the last. If we will take a look in the book of Exodus chapter 20, verse 1 hanggang 17, mapapansin po natin mga minamahal na the last command is about the first place. Bakit? Bakit po? Kasi po ito po ay may kaugnayan sa ating pong mga puso. Today, we come to the last or to the 10th commandment, and straight, nakakatuwa po and very interesting po, the final commandment is very different from the other o dun sa 9. If we're gonna see or we're gonna look the 9 commandments o yung siyam, makikita po natin na yung ikasampu ay kakaiba po doon po sa siyam. Why? Most of the commandment deal with the things we do. Kukuha po ba natin? Una, do not murder. Second, do not commit adultery. Do not steal. And panghuli, ano pong sinabi niya panghuli? Do not bear false witness. So mapapansin po natin mga minamahal, kakaiba. But the 10 commandments say, ano pong sinabi? You shall not. In other words, God is not only concerned with what your hands do. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lamang po concerned doon sa ginagawa ng ating pong mga kamay. God is concerned with what your heart desire. So ibig sabihin, maganda makita natin, my beloved, God is not always concerned kung ano po ang ginagawa ng ating mga kamay. And dadagdagan natin, God is not always concerned kung ano ang nakikita ng ating mata. God is concerned with what your heart desire. Bakit? Kasi bago po natin gawin ang isang bagay o bago natin i-act ang isang bagay, nagsimula muna na tayo po ay magkaroon ng pagnanasa. Nagkaroon tayo ng tinatawag na desire. Nagkagusto tayo. Naakit tayo. Kaya that's why God is concerned with what your heart desire. Amen? So, kung titignan po natin, the 10 Commandment is not always saying, o hindi po siya nakapokus lang dun sa ating pong ginagawa. God is concerned dun sa desire ng ating pong mga puso. Amen? God is concerned with what your heart desire. So kung titingnan po natin, you can look good in outside, but with your heart is already sick on the inside. Ang sabi po dyan, you can attend church every Sunday. Yes. You can sing worship song, kagaya po ng ginawa natin kanina. You can serve in the ministry. And you can carry your Bible. And you can look, ano pong sabi dyan? Respectable, kagalang-galang. So pag nakita ka, kagalang-galang ka. But God, basahin po natin, next line. But God sees something that other people cannot see. Ano po iyon? That is the condition of our heart. People, ang tao po, nakatingin lang o nakikita lang kung ano yung panlabas. But the condition of our heart, only God can see. Amen? Amen. Hello? Did you agree? Kasi sabi po dyan, but God sees something that other people cannot see. Yes, tayo bilang tao, pwede tayong mag-judge kasi according dun sa panlabas. But ang galing po ng Diyos, ang galing ng ating Panginoon, ang galing ni Jesus, because si Jesus is not only, hindi po nakatingin o hindi po nakabase lagi ang Panginoon dun sa panlabas. God is always looking at the condition of the heart. Kaya kung babalikan po natin in the Old Testament, nung naghahanap sila ng hari, nung pinepresent nila, sabi ng Panginoon, God is not always looking to the physical appearance of the man. Ano po sabi ng Panginoon? God is always looking inside of the heart. Amen? Imagine nyo po ito. I will give you an example. Imagine nyo po. Sa bahay nyo, there's two people, o may dalawang tao po. Imagine nyo po ito.
Sa bahay nyo, may bibisita po na dalawang klase po ng tao. Imagine two people looking at the same house. Yung bahay niyo po, may bumisita po na dalawang tao. Una, ang sabi po niya, ang ganda naman ng bahay nila. Praise God! Napakabuti ng Diyos. Sana maging blessing din sila sa iba o sa kanila. And the other, o yung isang tao po, ang sabi niya, bakit sila may ganyan? Kami, wala. Hindi naman sila deserving. Same house, same people, same eyes. But, different heart. Same people, same person, same house, same eyes. But, different heart. The problem po ay hindi po yung bahay. Tama? What is the problem? What is the problem? The problem po ay hindi yung bahay. The problem is what happened inside the heart when a person saw the house. Amen. For example, kabibili mo lang ng bagong damit, sinuot mo, then nakita. Same thing. Ganda naman yan. Magkano yan? Bakit ikaw lang ang meron, ba't ako wala? Di ba? The problem po ay hindi po yung bahay. What is the problem? The problem is what happened inside the heart when a person saw the house. That is covetousness. Amen. Ano po ang sinasabi? And today, the 10 Commandments ask every one of us. Ano pong sabi? What happened inside your heart when somebody else has what you wish you had? Ano pong sabi sa Tagalog? Ano ang nangyayari sa puso natin kapag ang ibang tao ay mayroon ng bagay na gusto mong magkaroon? What happened? Unang bagay na maganda pong makita natin, first thing na pinapakita po ng Exodus chapter 20, verse 17, my beloved, if you take note, this is the point number 1. Una po, sabi po dyan, covetousness revealed unsatisfied heart. Basahin nga po natin. Ano pong sabi dyan? Covetousness reveals unsatisfied heart. Bakit po? Ano pong sabi in Exodus 20, verse 17? You shall not covet. So pinapaalala po natin sa atin, yung pong Hebrew word ideal behind covet involved an intense desire or longing for something that belongs to others. So sa Hebrew po, mas malalim, ito daw po yung mas intense na pagnanasa dun sa ibang bagay. So maganda po na makita natin, sabi diyan, intense desire or longing for something that belongs to others, na dapat meron din ako niyan. Bakit sila lang ang meron? Dapat meron din ako. It goes deeper than simply appreciating something. There's nothing wrong when saying, maganda ang bahay nila. Wala akong problema doon. There's nothing wrong with. Ang galing niya sa trabaho. There's nothing wrong. Ang bless ng pamilya nila. There's nothing wrong with that. The problem begins when appreciation becomes desire that refuses to satisfy with God has given you. Ang problema po kasi sa panahon natin ngayon, hindi tayo marunong masatisfy. Amen? Meron na, anong gusto natin? Maghahanap pa. Okay lang kung sana kung sa mga bagay Pero nakakalungkot kung sa relasyon. Hindi pwedeng ang panalangin natin o kanta natin, sana dalawa ang puso ko para sana hindi na nalilito. Kalokohan po yun. Isa lang ang puso natin. Amen? So ano po magandang makita po natin? One thing is not always simple. Hindi po kasalanan. Let us be clear. Gusto po maging klaro po sa atin. One thing is not always simple. Are you agree with that? Let's be clarify this po.
Gusto ko maging klaro, baka mamaya po magtanong, bakit ganun, Pastor? So, let us be clear. The Bible does not teach that every desire is wrong. Hindi po tinuturo ng Biblia na yung desire po natin is wrong. We desire, ano po yung mga dinidesire po natin? Una, siyempre, we desire a better job. Sino po ang ayaw na magkaroon ng trabaho? I think all of us, gusto natin may maayos. I remember po, 2001 when I came dito po sa Cavite, talaga pong ang pangarap ko ay mag-aral ng HRM. Suddenly, sabi nung tiyahin ko, mahina ang utak niyan. Gagastos tayo ng malaki. Baka hindi makatapos, pauwiin mo na yan. Tatayaan mo na doon sa Tayabas, yan ay magkopras. Alam niyo po yung kopras? Yung nag-aano po ng niyog na ginagawa pong oil. Magdamag yun po ay pagkakuha po sa puno, babalatan, ibibilad, at pag natuyo, lulutuin. At pag naluto na, magdamag ng ilang gabi, saka po yung dadalhin sa pamilihan o dun sa kung saan man at gagawin ng oil. So I desire a better job. Yun po ang pangarap ko. But I believe, hindi po nagkamali ang Diyos. Dahil mas better naman po yung binigay sa akin ng Panginoon. Amen? Dahil yung pastorate is one of the highest calling. Amen? May gusto po ba sa inyo magpastor? Parang wala. I remember my 3 children, I asked them, anak, isa sa pangarap ko, and I think, ito yung pwede makapag-fulfill ng aking dream. Meron sana isa sa inyong sumunod na magpastor. Nung una, si Ila, sabi ni Ila, Pastor, Daddy, ang hirap ng buhay ng pastor, wala kang pera. Sabi ko na, kung walang pera si Daddy, di ka mabubuhay. Ang laki ng Diyos. Pero alam niyo po, si Ada, I remember Ada, sabi niya kay Job, Job, yung anak mo, ako ang magde-dedicate, ha? I remember that. Totoo yun. And I wish, and I pray, that someday, may sumunod. But, not only my children, I think nowadays, sana po merong isa sa atin from our church na may maisan tayo from Bible school or seminary. Okay po ba? And I think, sana meron. Yan ang pinag-uusapan namin ni Kuya Vern. One day, sabi ni Kuya Vern, ni Daddy Vern, magiging sending church tayo na sana merong sumunod na mga kabataan na mag-aral ng pastor. Okay? Parang wala, no? Walang buhay, no? Ayaw nyo? That's a better job. Let's clarify to you, para po at least maunawan. Yung pastor po kasi, hindi po siya basta profession. Okay? Hindi lang po siya basta. It is a calling. It is a calling. At hindi po siya 8 hours na duty. That is 24/7 around the clock. Ganun po. Kaya po mas better job. So balikan natin. So the Bible doesn't teach us that every desire is wrong. We desire a better job. And second, we desire a good marriage. Tama. Dapat ganon. Pag nag-asawa ka, dapat magiging maayos ang marriage. Tama. And second, o pangatlo po, we desire a comfortable home. Hindi po masama. Pangapat, we desire financial stability. Kaya tayo nagtatrabaho para magkaroon po ng financial stability. And syempre, we desire education. Maging maayos, makatapos. And pag nakatapos tayo, meron tayong tagumpay. You become successful. And syempre, we desire improvement. These things are not automatically simple. Hindi po yan automatically nagiging kasalanan.
The problem is when a good desire become a controlling desire. The problem is when a good desire become a controlling desire. Dapat hindi po tayo motivated lamang ng mga bagay na gusto po natin. We are motivated by God. Amen? Kaya po tayo nabubuhay, kaya tayo gumigising araw-araw because we are not motivated by money. We are not motivated by education. We are not motivated by our career o ano man yung path o ano man yung direction na tinatahak natin. Because every day, we are motivated by God to do the things na gusto po ng ating Diyos. Amen? Yun po ang dapat nating maintindihan. So the problem is when a good desire become uncontrolling desire. You are no longer simply want something. You need it in order that you will be happy. Kasi pag wala iyan, hindi na ikaw masaya. That's why a desire become an idol. Kapag meron ako nito, kapag nakamit ko ang mga bagay na ito, kapag nagkaroon ako ng ganito, magiging okay na ang buhay ko. That's when a desire become an idol. Hindi po dapat nagiging idolo. Amen? That's when a desire become an idol. And the second thing na maganda pong pinapaalala sa atin, Tibetan saints, God's provision is, ano po? Enough. Enough po ba ang Diyos? Hello? Are you happy po? Tanong lang po. Happy po tayo sa mga buhay natin? Sa mga estudyante, student, are you happy dun sa mga baon? Sinoli niyo yung baon ninyo nakaraan? Sino nagsole? Hindi na, wala na. Kasi kami, Monday pa lang, hinihingi na nun 3 eh. Daddy, baon namin, Monday pa lang, dapat makuha na namin. Eh, walang pasok. So, putol. The question is, are you happy? Happy po tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Are you happy sa buhay po natin? Balikan po natin. This is a deeper spiritual issue. God had already given Israel so much. Kung titingnan po natin, if we will go back to the Israel, bakit? God had already given Israel so much. Grabe yung biyaya po ng Panginoon dun sa Israel. Una, He rescued from the Egypt. He divided the Red Sea. Second, He divided the Red Sea. Ginawa ni Yahweh, hinati niya ang daan para sila po, ay natin niya yung dagat para po sila ay makadaan. And what happened after this? God or Yahweh provide a manna. Nagpaulan po ang Diyos. Do you remember that? In Pentateuch, the 5 books of Moses. And after that, He protected them. Nung sila po'y nagtatravel, nakikipagdigma, nandun yung guidance and protection ng Panginoon. And after that, He gave them the covenant. And pagkatapos, He promised them a land. Pinangakuan sila ng land. And yet, God still had to tell them, ano pong sabi? Do not, why? Sa kabila po ng ginawa ng Panginoon, sa kabila po ng pagpapakita ni Yahweh ng kabutihan sa kanila, and also the provision. And yet, God still had to tell them, do not, why? Bakit po kaya? Because even after God gave us many blessings, the human heart can still say, I want more. That's the problem of human. Wala tayong kasapatan. Amen? Kung bakit nagkakaroon ng sin, kung bakit tayo nagkakaproblema, kung bakit tayo nagkakautang-utang, wala po tayong kasapatan. Amen? That's the problem. I want more. And sometimes the problem isn't that we don't have enough. Hindi po. Hindi dahil tayo po ay wala. The problem is that our heart has learned to believe that enough is always something else.
Ang problema ay nasanay ang ating puso na isipin ang tunay na sapat ay laging nasa mga bagay na wala pa saan sa atin. Hindi kasi sapat. I remember po this last Friday, nasa EO po ako sa Imos, and we were talking about salary. Sabi ng isa, Pastor, hindi sapat yung sahod eh. Laging kapos, laging kulang. Pero I asked them, bakit ka patuloy na nagtatrabaho? Ang aga-aga mong gumising, nagtsatsaga ka, ang layo-layo mo. Siya po ay from Molino Boulevard pa. Pupunta siya ng Imos, Bacoor. SM Imos. And nung Friday, dahil po malakas ang ulan, sabi niya, Pastor, grabe, nag-grab na ako kanina, 380. So magkano na lang yung sasahurin mo? Pastor, 300 plus na lang. Alam niyo po, isang bagay na maganda makita natin. Pag ang lagi po nating pananaw ay hindi sapat, kulang, kapos, wala, sayang, talaga pong hindi magiging sapat. Amen? Kahit na meron naman, kahit na po meron, pero ang thinking natin, laging hindi sapat. Bakit hindi natin sabihin, Lord, ang lahat ng meron ako ay gawin mong sapat? Kasi ang problema po, nasasanay ang ating puso na isipin ang tunay na sapat ay laging nasa mga bagay na wala pa sa atin. Talaga pong hindi magiging sapat. If we are always thinking na dapat meron ako noon, na dapat ganun din ang buhay ko, bakit sila ganun? Hindi naman nila deserving. Bakit sila yung pinagpapala? There is something wrong with us. Amen? There is something wrong with our thinking. There is something wrong in our heart. There is something wrong kung paano natin tingnan ang provision ng Panginoon. Tingnan po natin the simple application. Sabi diyan, sa mga bata, bakit siya may magandang bag? That is a common. Bakit siya maraming followers? Bakit siya may magandang coins? Bakit siya may magandang bag? Bakit siya may bagong gadget? I think madalas na tanong ng mga bata. And level up natin. For teenager. Ano pong sabi? Teenager muna. May teenager ba dyan, ate? Ayan. Children, next. Teenager, sabi dyan, kung wala, banggitin ko po, bakit siya mas maganda kaysa sa akin? Bakit siya mas madaming followers kaysa sa akin? Bakit siya mas popular kaysa sa akin? And ito nakakalungkot. Bakit siya lagi ang pinipili? Anong sagot? Aray ko. Young professional, ate. Young professional, ano pong sagot? O sa mga young pro. Bakit mas mataas ang kanyang sahod? I remember, alam ko po, yung mga kabataan sumasahod ng 30, 35. Sana wag kayong makalimot sa Lord. Okay? Isa-isahin ko kayo. Mag-alala. Gusap tayo dyan. Bakit siya na-promote? Bakit siya nakapag-abroad? And bakit siya successful? Mga tanong. Hindi po kayo makakaligtas mga adult kasama kayo. For adult, ayan. Una, anong tanong? Bakit mas maganda ang bahay nila? Ha? Bakit walang tulo? Sa amin, butas-butas. Okay? Pangalawa, ano po sabi? Bakit mas stable ang finances nila? Panghuli. Ito maganda. Bakit para mas ang kanila pong pamilya? And you know why? Mga kapatid, my beloved, even our church, or even inside the church, may mga ganyan din po. Bakit mas maraming ministry o mas maraming tao
sa ministry nila. Bakit siya ang ginagamit ng Panginoon, hindi ako? Bakit siya lagi ang pinapansin o napapansin? Bakit siya lagi ang napapansin? And here, where we have to be honest, sometimes, we don't have a problem with God's blessing until God blesses somebody else. Minsan, masaya tayo sa mga pagpapala ng Diyos. Pero, nagbabago ang ating puso. Kapag sa iba niya, pinagkakaloob ang mga pagpapalang inaasam natin. Lalo na kung sabihin natin, hindi naman nila deserving. Mas deserving ko yung blessing. That's a problem. Amen. Ano po ang tinuturo? Una, learn to be happy. Amen? And learn to be content. O makontento tayo. Maging masaya tayo kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng iba. Tanungin natin sarili natin. Amen? Tanungin natin. Bakit? What happened? Ito po yung sagot. Ito yung sagot, mga minamahal. Pangatlo. Pangalawa. Second point, covetousness turned blessing into comparison. Ito na. Kasi nagsisimula na yung pagkukumpara. Mas magaling siya, mas mahusay siya. Ito na yung problema. Ang sabi dyan, Exodus chapter 20, verse 17, repeatedly says, your neighbor house, your neighbor's wife, your neighbor's servant, your neighbor's ox, your neighbor's donkey. The commandment is specifically dealing with comparison because covetousness needs a target. Kaya po ang problema, nagsisimula na po yung comparison. Ano po sinasabi? Kasi mas maganda yung kanila, bakit sila meron, bakit ako wala. That is comparison. The problem is, kung ikukumpara natin, lagi yung buhay natin sa iba, doon tayo magsisimula at magkakaroon ng problema. Why? Comparison still, ninanakaw po yung gratitude. Amen? Comparison is still gratitude. One of the greatest enemy of gratitude is comparison. If you compare, comparison. One of the greatest enemy of gratitude is comparison. Bakit siya meron? Bakit ako wala? Bakit siya meron? Bakit ako ganito? Bakit ganito siya? Bakit hindi ako ganun? Kasi hindi ka ganun. Yun ang totoo. Yun ang katotohanan. At hindi ka pwedeng maging ganun. Okay, para po mas maintindihan nyo, harap kayo sa katabi nyo. Harap kayo sa katabi. Kung gusto niyo ba na magkamukha kayo? Ha? Magkamukha kayo? Di nga. Kumusta yung ilong? Okay lang. Okay lang kay Job, di ba? Eh, tatay ko naman to, okay lang. One of the greatest enemy of gratitude is comparison. Amen. Suppose you have a perfect good phone when you're happy with it. Then when you see someone, mayroong bagong model that suddenly, parang luma na yung phone ko. Kabibili mo lang last week, inutang mo pa nga eh. Hinuhulugan mo pa, tapos sabi mo luma na. Nothing changed about your phone. Amen? There's nothing changed about your phone. What changed was your soul. You were satisfied a few minutes ago, then comparison entered. Ulitin ko po. One of the greatest enemy of gratitude is comparison. If you start comparing, tandaan niyo po, please take note of this. Meron po tinatawag na uniqueness ang Panginoon. And God created us unique. And even the church. May uniqueness ang bawat isa sa atin. That's why we cannot compare. And even the church. May tinatawag pong uniqueness ang bawat isa.
even the ministry, even the church, even yung pagkatao mo. Ganun po kabuti, kakapangyarihan, kadakila ang paglikha sa atin ng Panginoon. Amen? And so po magandang makita natin dyan, comparison can turn brother into competition. Diyan magsisimula ang pag-aaway. Diyan magsisimula ang labanan. Diyan magsisimula ang inggitan. Next picture. Tingnan po natin. I think you are familiar with this. Sino po yan? Si Cain at si Abel. What happened? Let's think about Cain and Abel. Cain, look at Abel. Cain offering was accepted by God. Abel offering was accepted by God. Kinalugdan ng Panginoon. Cain was very angry. Nagalit. At hindi lang siya nagalit. Yung galit niya ay nagkaroon ng bunga. Nagkaroon po ng kasalanan. Ano po nangyari? Siya po ay, ano pong ginawa niya? Pinatay. Kaya yung galit po, diyan po nagsisimula. Yung galit, diyan po nagsisimula. Cain, very angry. The problem started inside before it became visible outside. Ulitin ko po. The problem started inside before it became visible outside. Kaya bago ka magnakaw, bago ka kumuha, bago ka mandaya, nagkaroon muna ng pagdanasa sa puso natin. Kaya yung problema po ay hindi po nagsimula nung kinuha mo. It start inside. Kaya sabi ni Pablo, mas mabuti pa pumunta tayo sa langit ng iisang mata. Mas mabuti pa na pumunta tayo sa langit na putol ang ating mga daliri o kamay. Kaysa pumunta tayo doon na kumpleto na tayo naman ay tutupukin o parurusahan. The problem started inside before it became visible outside. Eventually, Cain killed his brother. Comparison can turn brothers into competition. Mas magaling sila, mas madami sila, mas mahusay sila, mas malago sila. Dapat po hindi competition. Dapat ma-inspire tayo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa isang tao. Kung ano ang ginagawa ng Lord sa isang church. Dapat ma-inspire tayo, hindi tayo mainggit. Ma-encourage tayo. Amen? That's the progression of sin. Ano po nangyayari? Tingnan po natin next picture. What happened? Comparison, I look at what others have. Ano pong nangyari? Nagkaroon ng envy. I want what they have and feel better inside. Bitter. Pagkatapos ng envy, anong sumunod? Pagkatapos ng resentment, nagkaroon ng tinatawag na sinful action. Anong sabi ni James? Anong paalala po ni Pablo o ni James? Chapter 1, verse 1 and 2. Basahin po natin. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasa? Naglalaban sa inyong kalooban. Sumunod, ano pong paalala sa atin? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan. Kaya, pumapatay kayo na mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto nyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya't kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi nyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi saan? Sa Diyos. The battle is within. That's why our title is The Battle Within. The greatest battlefield is not always in your home. Ano pong sabi dyan? Hindi daw po sa ating tahanan, hindi daw po sa ating trabaho, hindi daw po sa ating iglesia. Sometimes, the greatest battlefield is our heart. Amen. Amen. Simple lang.
hindi mapagkasunduan. Tama? Sino maghuhugas? Sino magtitiklo? Sino magluluto? Sorry po, pasentable po, no? Segue lang ako. Starting po next week, magpo-post na po ako ng mga cleaners, maghuhugas. Wala po tayong katulong sa church. Sorry po for the word. We are all servant. Sabihin niyo po, I am servant. Maghuhugas ako ng plato. Mamaya. Okay? Servant tayo ng Lord, amen? Lahat kahit po ako, lahat po tayo ay servant ng Panginoon. So balik tayo. Balik po tayo. Pinapaalala po sa atin, letter C, sabi dyan, social media has made covetousness easier sa panahon po natin ngayon. Ano pong paalala sa atin dyan? We live in a generation where we compare our ordinary life with somebody else highlight. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng problema. Gusto ko din nun, dapat ganun din ako, dapat magkasama kami, dapat ganun kami. Yun ang problema. That's a problem of our generation. Bakit? Kasi nung una naman, di mo naman malalaman kung nagbakasyon, di ba? Unless may pasalubong. Di ba? Ngayon, malalaman mo na kung saan pumunta. 1 minute na saan? Nag-date. Alam mo, di ba? Kahit di ka invited. May celebration. So we're living in a generation where we compare our ordinary life when somebody else highlight reels. Ano pong makikita natin? You see, number 1. Next. Ano pong sabi dyan? We started looking at others. Ano pong makikita natin? Their vacation. Okay lang yan. Second, na-pressure ka tuloy. Kinasal na yung friend mo. Parang tumatanda na ako Ako na susunod. Kinasal. Pagkatapos kinasal, ano nangyari? Bumili sila ng bahay. And hindi lang nainggit. Bumili pa ng bagong sasakyan. Their achievement, their family purpose, their ministry success, their business, their promotion, and suddenly, ang tanong natin, Lord, bakit sila? Lord, bakit sila? Hindi sila kaaya-aya. Lord, they're not deserving. Bakit sila? But remember this. You are comparing your behind the essence or the sin with somebody else highlight reels. You don't know the real story. You don't know their struggle. You don't know yung debts nila o yung utang nila. And we don't know yung thirst nila o yung mga iniyak nila. And you don't know what happened when the camera is torn off. So be careful. Ano pong pinapaalala sa atin? Don't allow somebody else's blessing to become the reason you become ungrateful for yours. Amen. Anong susi? Let us be grateful. Amen. Maliit man o malaki, matuto tayong magpasalamat. Because sabi ng Bible, if you are entrusted with the small things, pwede kang pagkatiwalaan saan? Sa malaking bagay. So, tinuturo ng Lord, let us be grateful. Maging masaya tayo. Maging masaya tayo kung anong meron tayo, kung anong sitwasyon, kung anong kalagayan natin. Let us be happy. Kasi pag hindi po tayo masaya, una, kine-question natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? For example, hindi ka masaya sa katayuan mo, hindi ka masaya sa buhay mo, hindi ka masaya dun sa physical mo, hindi ka masaya dun sa itsura mo. Hello? Don't allow somebody else's blessing to become the reason you become ungrateful for you. Ano pinapaalala ko sa atin? Let us be grateful. Let us appreciate things. Amen? Whether hindi man yan maganda, let us appreciate kung ano nangyayari sa atin. Why? Because naniniwala ako all things work together for good. Bakit?
sa buhay po natin, naniniwala ako, wala pong aksidente. Everything happened for a reason. May purpose ang Lord, may plano ang Diyos, mahal ka ng Diyos, at alam ng Diyos kung ano ang gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Pangatlong bagay, last, dito tayo magwawakas, last. Pangatlo po. Ano pinapaalala po sa atin? Contentment begins when Christ becomes enough. Amen. All of us, I believe tayo pong lahat ay naniniwala ko na kilala po natin ang Diyos. Amen. We know God. Alam natin at kilala natin kung sino ang Diyos. Una, hindi lang po siya tagapagligtas. Amen. We agree on that. He is our Savior. Yes. But He is our Lord and Master. Kung siya po ay Savior, tagapagligtas, siya din po ang may hawak ng buhay natin, siya din po ang may control sa atin. So contentment begins when Christ become enough. Sapat po dapat si Kristo sa buhay natin. Now, here's the good news. God doesn't simply tell us, stop coveting. Hindi po niya sinabi. Tingnan po natin. Ulitin ko po. Here is the good news. God doesn't simply tell us, stop coveting and then leave us alone. He show us a better way. That is contentment. Tingnan po natin. Hebrews 13 verse 5. Ano pong sabi? Next. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Let us read. 1, 2, 3. Ang ganda po ng panghuli, sabi po ng Lord, never, because God had said, never will I leave you. Never I will forsake you. That is a promise. Pangako po ng Diyos. Ang sino mang magtiwala sa Panginoon, ang sabi ng Lord, ay hindi niya pababayaan. Keep your lives free from the love of money. Yes. Bakit? Bakit ganun yung paalala sa atin? Kasi po ang sinasabi ng Biblia, ang lahat daw po ng kasamaan ay nanggagaling dyan. The love of money is the root of all kinds of evil. Pero please clarify this. Please, eyes on me po. Hindi po masama na maghangad ng pera. Kailangan po natin. Amen? Pero, ang masama ay kung tayo po ang patakbuhin ng pera. Amen. Hindi po masama. And then sabi niya, and be content with what you have. Matuto tayo. Matuto tayo. Matuto tayo. Matuto tayo na tayo po ay makontento. Let us notice po yung sinasabi. When we can be content, sabi po dyan, kung tayo po ay matuto na makontento, magiging maayos. Because God said, never I will leave you, never I will forsake you. Pag natutunan po natin na tayo po ay magtiwala sa Panginoon, mararanasan po natin yung tunay na pagpapala ng Diyos. Because contentment is not having everything. Ulitin ko po. Contentment is not having everything. Contentment doesn't mean I don't want anything anymore. It means I trust God with what I have and what I don't have. Yun po ang tunay na contentment. Amen. Mga anak natin, pag walang internet, ano nangyayari? Kala mo, katapusan na ng mundo. Ay, Daddy, hindi ka nagbayad. Ang tanong ko, saan ako kukuha ng pambayad? Bayaran mo na. Ano pinapaalala po sa atin? I trust God with what I have and what I don't have. That is contentment. Kasi sapat si Paul eh. Kasi sabi ni Paul, matuto tayo.
Yun ang pinapaalala niya eh. So ano po maganda makita natin? There are things you can pray for. There are things that you can work for. There are dreams that you can pursue. But you can pursue them without allowing them to become your master. Contentment says, Lord, I would love you. I would love to have it. But I will still worship you if you don't have. If you don't give. Ang tawag po din is maturity. Lord, maglilingkod ako, magpupuri ako, kahit wala. That is maturity. And pangalawang bagay na maganda makita natin dyan, learn to be content. And in Philippians chapter 4, verse 11 to 12, Paul says, Paul learned in whatever situation, I am to be content. Let us notice the word learn. Contentment is learned. Ito po ay natututunan. Hindi po ito automatic. Hindi ibig sabihin na Christian ka, wala ng temptation to confirm no. Amen? Ano po sabi ni Pablo? I have learned to be content whatever the circumstances. I know what is to be in need. And I know what is to have plenty. Kaya na mabuhay ng wala at kaya din mabuhay na meron. So, hindi ibig sabihin na Christian ka, wala ka ng temptation to confirm no. You learn to say no. You learn to say, Lord, salamat. And even when you don't have everything, you need to learn and to say, Lord, thank you. Dahil tinuturuan mo ako na maging sapat kahit wala. Ang hirap nun. Ang hirap magpasalamat na alam mo namang wala. Amen. Tama. Ang hirap magpasalamat na alam mo namang wala. Do you agree? Do you agree? That is maturity. Lord, thank you for your timing. Your timing is better. When you are waiting, you learn to say, Lord, I trust you. When somebody else receive what you have been praying for, Lord, thank you. Kung di mo man ako pinagpala, at least pinagpala mo yung iba. Anong pinapaalala po sa atin? Christ is the answer to the reckless heart. Yun po maganda makita natin. Ultimately, the opposite of covetousness is simply minimalist, it's simple, be happy with less. The Christian answer is much deeper. Be satisfied in Christ. Matuto tayo. Kaya nga ang tanong kanina, are we happy dun sa buhay natin? Are we happy dun sa biyaya na binigay sa atin ng Panginoon? Are we happy dun sa ginagawa ng Diyos sa atin? Are we happy kahit hindi tinutugon ng Lord yung ating pong mga panalangin? Dapat happy tayo because alam natin na may ginagawa pa rin ang Diyos sa atin. Amen. God is doing something better kaysa dun sa inaasahan natin o sa gusto nating mangyari para po sa atin. God is doing much better pa dun sa gusto nating mangyari. Kasi pag si Lord ang nagplano, mas maganda ang plano ng Diyos. Amen. And last, before we pray, panghuli po, ito na yung panlast natin, the Ten Commandments reveals our need for the gospel. Why? Now, we're arriving the most important point. That is the Ten Commandments. Why did God give the Ten Commandments? Not so that we would say, Lord, look at me, I am a good person, hindi ko kailangan ng batas kasi mabuti akong tao. Tandaan po natin, ibinigay po ng Diyos ang Ten Commandments, hindi tayo para pahirapan. Ibinigay ng Diyos ang batas in order for us na magkaroon ng order yung ating pong buhay sa Panginoon. Because without the law, hindi po magiging maayos ang ating buhay. We cannot bend the law of God. Amen. The standard ng Panginoon ay kailanman hindi natin pwedeng baliin. Amen. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. If we will go back in the Old Testament time, mga minamahal, during in the Old Testament period, in the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, matindi po ang buhay.
Pag sinabi ng Diyos o sinabi ni Yahweh, talagang mangyayari. Pag patay, patay. Pag late, late. Ngayon sa atin, okay lang, di ba? Bakit? Because today, we are living by grace. Amen. But all of us, as Christian, let us not abuse the grace of God. Dahil mabait ang Diyos, dahil mabuti ang Diyos, maunawain ang Panginoon dahil hindi ka nahuli, okay lang. No. All of us were living dun sa grace period ng Panginoon, but bilang Kristiyano, let us not abuse the grace of the Lord. Amen. Eh, mabait ang Diyos, naiintindihan ako ng Panginoon, patatawarin ako ng Diyos. Yes, totoo yan. But please take note, ano man ang ating ginawa dito sa lupa, ipagsusulit natin sa Panginoon. Amen. We will submit to God. So may apat na bagay po na ating pong babaunin. There is a practical response. How do we fight covetousness? Sabi po dyan, next ate. Una, anong pinapaalala sa atin? Let us thank God for what you have done. Thank God for what you have done. Starting counting blessing instead of comparing possession. Ask every day, Lord, what have you already given me? Matuto tayo magpasalamat. Amen? Let us be thankful. Pasalamatan natin. Start counting blessing instead of comparing yung mga bagay po sa iba. Huwag tayong maghanap. Kasi pag naghanap tayo, magsisimula tayong magkasala. Pangalawa, stop. Pangalawa po, feeding comparison. Sometimes the spiritual discipline you need is in getting more. It's look less comparison, less scrolling. Ano po sumunod dyan? Less checking, less measuring yourself against other people. Scroll ka ng scroll. Nakita mo, meron na naman siyang bago. Dapat ako din. Tawag po dun ay, anong tawag doon? Inggit. Bato-bato sa langit, tamaan ay magalit. Pangatlo, ano po ang sabi dyan? Pangatlo, celebrate God's blessing in others. Matuto tayo na mag-rejoice. Pag pinagpala yung iba, pinagpala yung kapatid natin, magpasalamat tayo. Amen. This is powerful. Instead of bakit siya na naman? Bakit siya na naman ang binigyan? Learn to say, Lord, thank you for blessing my brothers and sisters. Sabi po dyan, when you can genuinely rejoice when somebody else succeed, you are becoming free from covetousness. Romans chapter 12 verse 15 says, rejoice with those who rejoice. And panghuli, alam pinapalala panghuli? Panghuli, ano sabi po dyan? Treasure Christ above everything. Let us treasure Christ above everything. Ask yourself, if God give me nothing more, is still Christ is enough? Is still Christ is enough? Pag hindi po ba sinagot ng Diyos yung mga panalangin natin, masasabi po ba natin still, Christ is enough? Kaya natin? That's a serious question. Paano pag di tayo pinagpala? Paano pag di tinugon ng Diyos yung mga panalangin natin? We can worship. Yes. Amen. If God doesn't give you a promotion, is Christ is enough? If you don't get the house, it is Christ is enough. If someone else get the recognition na dapat ay ikaw, masasabi mo Christ is enough? If someone else get the promotion na dapat ay ikaw, masasabi mo pa bang Christ is enough?
If your dream takes longer than expected, tanda mo na. Bakit wala pa rin? Masasabi pa ba natin, Christ is enough? Because Christian contentment is not saying, I have everything I want. It is saying, I have Christ, and therefore, I have enough the reason to trust God. Amen. Ulitin ko po. Because Christian contentment is not saying, I have everything I want. It is saying, I have Christ, and therefore, I have enough reason to trust the living God. Amen. Brothers and sisters in the Lord, pinapaalala po sa atin ng ikasampung utos ng ating Panginoon. The battle is within. The battle is within. When the heart wants more. Tandaan po natin, kapag ang puso ay nagnasa ng sobra, doon po pumapasok yung kasalanan. Amen? What God is telling to us today, let us learn to be content. Let us learn to be thankful. And let us learn na tayo po ay matuto na mag-appreciate ng mga bagay-bagay. And let us always remember this. If you entrusted with the small things at napamahalaan po natin ang pangako ng Diyos, ang sabi ng Lord, God will entrust them dun sa mas malaki. Pwede tayong pangasiwaan. Ano po pinapaalala? Let us become a good steward ng Panginoon. Amen? Maging happy tayo. Let us stand. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y magpasalamat sa Lord. And tama ang mensahe po ng awit, ng isang awitin, Christ is more than enough. Amen? Kaya, let us check. Mga minamahal kay Kristo, brothers and sisters in the Lord, check natin yung sarili natin. Let us check ourselves. Happy ba tayo? Masaya ka ba dun sa mga bagay-bagay na ginagawa ng Panginoon? Masaya ba talaga tayo? Are you happy dun sa ginagawa ng Diyos? Bagamat may mga hindi pa tinutugon ang Diyos sa atin. Kaya pa ba natin mag-worship sa Panginoon? If God doesn't answer our prayer, ano ang tugon natin sa Diyos? If God doesn't answer your prayer, ano ang tugon mo sa Diyos? Ang tagal-tagal na, ang haba-haba na, ilang luha na, ilang puyat na, bakit hindi pa rin? Bakit hindi pa rin tinutugon ng Diyos? Can we still worship the living God? Dapat amen. Yes. Because alam ng Diyos, dahil hindi yun ang sukatan, para tayo po ay bumitaw at sumuko sa ating Panginoon. Brothers and sisters in the Lord, the battle is within. Tandaan po natin. Bago ka magsimula na gumawa ng kasalanan, bago ka magnasa, bago ka magnakaw, bago ka doon sa mga bagay na di kaya-aya, nagkaroon muna ng pagdanasa sa ating pong mga puso. Kaya there is a battle. Ano ba pinapaalala sa atin ng Lord? Brothers and sisters in the Lord, let us surrender our heart sa Panginoon. Let us surrender our life to Jesus. Let us surrender. Suko natin yung ating buhay sa Panginoon. Isuko natin yung buong pagkatao natin sa Lord. Isuko natin. Kasi hindi deserve ng Lord yung ginagawa natin if we are not surrender. Kung hindi nakasuko yung ating buhay. Hindi tama na tayo nagpupuri sa Panginoon, but still, gumagawa tayo ng kasalanan. God is asking today, let us surrender our lives. Let us surrender our heart to Jesus. Yan ang gusto, kapatid, ng ating Panginoon.
Because hindi deserve ng Lord yung pandarayang worship, yung panluloko na pagsamba. Deserve ng Lord yung genuine worship. Amen? Yun ang nais ng Lord. Kaya kapatid, can you ask yourself, tama ba yung pagsamba na ginagawa natin sa Panginoon? Tama ba yung pagpupuri? Tama ba yung service na meron tayo sa Lord? Baka sa puso natin, dinadaya natin ang Panginoon. And still, gumagawa tayo ng mabuti. Pero deep inside, niloloko lang natin ang Panginoon. Kaya sabi, the battle is within. Bago ka nagdakaw, nagkaroon muna ng pagnanasa. Bago ka nandaya, nagkaroon muna ng desire sa ating pong mga puso. And tatandaan po natin, ang susi, matuto tayong magpasalamat. Let us appreciate every single or every little things na ginagawa ng Panginoon sa atin. And let us stop comparing ourselves, your ministry, your personal life, our church to other. Tandaan po natin, God is unique. And may uniqueness ang paglikha ng Panginoon. Sa bawat isa, sa church, sa ministry, sa ginagawa mo. Tandaan po natin, God is a powerful God. Kung paano nangako ang Diyos nung una, kaya niyang gawin sa kapanahunan po natin today. So brothers and sisters in the Lord, let us surrender our heart to Jesus. Isuko natin. Isuko natin ng totoo yung ating buhay sa Panginoon. If you want blessing, you need to surrender your life to Jesus. If you want revival, you need to surrender your life to Jesus. Amen. Yun ang nais ng Panginoon. Let us pray. Let us focus on the Lord. Let us bow down and let us pray. Hallelujah, Jesus. Dakila ka, Panginoon, sa buhay na meron kami. And salamat, Lord, for reminding us about the 10 Commandments. Hindi po nagbago ang iyong batas kahit nagbago ang aming panahon. Your standard ay mananatili magpakailanman. Your standard ay mananatili hanggang sa susunod na henerasyon. Kaya salamat po sa inyong napakagandang paalala sa amin. Nawa, O Lord, hindi lang po ito basta paalala. Nawa, ito po ay magsilbing tuntungan ng aming pananampalataya na kami, O Diyos, ay makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo. Makapaglingkod na naaayon sa inyong kalooban. Makapaglingkod na naaayon sa inyo pong naisin at disenyo sa amin pong mga buhay. At hayaan, O Diyos, na sa pagpapatuloy ng aming pong buhay, ay maranasan po namin ang inyong pong biyaya. Lalo na, O Diyos, ang inyong pong gabay, ang inyong salita, ang siya pong patuloy na huhubog sa aming pong pananampalataya. At nawa, O Diyos, ay patuloy kaming tumatag, lumalim at tumibay, at anumang sitwasyon, mananatili kami dahil ikaw ay aming kaagapay. Ama, pagpalain po ang bawat isa. Pagpalain ng inyong pong mga anak, turuan ang bawat isa sa amin na patuloy, O Diyos, na umasa at magtiwala sa inyong pong dakilang pangalan. At higit sa lahat, Lord, help us na matuto kami na makontento sa lahat po ng bagay. At turuan kami na hindi po magkumpara o ikumpara yung aming sarili sa buhay ng iba. Matutunan po namin na ma-appreciate ang lahat ng bagay na inyo pong ginagawa sa amin. Maliit man ito o malaki, hayaan mo, Diyos, na ang aming puso ay matutong laging magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Matutunan po namin na maging grateful sa lahat po ng bagay. At higit sa lahat, hayaan mo, Diyos, na ang aming pong puso ay patuloy po namin maisuko sa inyo. Baguhin mo kami doon sa nais mo. Itama mo yung aming lakad. Itama mo yung aming kaisipan. Itama mo yung aming pananaw. At hayaan mo, Diyos, na dapat
lagi kaming nakapokus, nakatuon sa inyo lamang. Muli o Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa. And whatever struggle, whatever difficulties na meron po ang inyo pong mga anak, tulungan niyo po na sila po'y magtagumpay. At hayaan po Diyos na maranasan po namin ang inyo pong kadakilaan. Muli Ama, marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At lahat po ng ito ay patuloy po namin inilalapit at pinagkakatiwala na meron pong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Muli, ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi na, Amen. Palakpak po natin ang Lord. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.